Papunta kami ngayon sa Kimco para i-pick up yung BS400. Dumating siya kanina. So ngayon ko pa lang din makikita yung actual unit. Video pa lang yung sinend sa amin eh. Let's see. Ayun oh. Ayun. Naka front. Okay. Hello. Ayos, very good, dumating agad. Pogi. Kakarating lang po kami. Oo nga, nakipag-message ka nga raw sa kanya, salamat. Anong pangalan uli ng kulay na to? Lunar Stone Silver Orange. Lunar Stone Silver. Nga ba? Lunar Stone. So yun daw yung color nito, Lunar Stone. Ano daw? Lunar Stone Silver Orange. So yan yung kinuha nating unit. Kimco 2026 VS400 model. 399cc. So yung 2026 model, same lang ng lahat ng specifications with the older model. Meron lang silang bagong colorway, which is this one. Ang pangalan nito ay, wait, lagi ko nakakalimutan eh. So this is the Lunar Stone Silver Orange. Tapos meron silang Stucco Lake Green Orange, and yung isa naman is flat black. So meron na silang bagong orange trimmings. Yung isang puti, meron lang silang maninipis na parang details of red. Pero ito malaki na, mas for me mas sporty yung dating ng yung 2026. Ayan, pinaprepare na ni Kuya. Ay, ito pala. So itong Kimco dollar na to, yan. Kung ano yung kulay niyan, yan yung Stucco green. So instead of white, ganyan yung kulay nung part na color white and then plus orange trims. Pero exactly 100% ganyan daw yung Stucco green. Mahirap kasing limited pa kasi yung stocks eh. Magaling lang yung nag-assist sa akin dito, nakakuha na niya ako agad ng stock. Nagpa-reserve kami kahapon and luckily napadala agad. Diyan din yung iba nilang units. KTMs, other Kimcos. Wala silang nabili na yung AK eh. Kahapon meron ditong AK 550. Nabili na yung kuya, yung 550? Kanina? Ay, yung exciting sir. Hindi yung isa, yung ba yun? AK ba yun? 550? Yung isa din, yung 500 plus cc nyo? Ay, yes sir, nabili na. Nabili na rin yun? Sir, taga-Angeles. Kalahating milyon yun eh. 75. Ito yung upgrade ko from Suzuki Bergman. So yung scooter ko prior to this is yung Suzuki Street, Suzuki Bergman Street 125. Ang pang expressway bike ko is Ninja 650. So binenta ko na yung Bergman, nagpalit ako nito, and then plan ko ring ibenta yung Ninja 650 kasi mas madalas ako naglo-long ride eh. So kailangan ko is something comfortable and kahit long ride. Ang masakit lang dito is, of course, mag-iiba na yung fuel consumption ko. So, ang expected fuel consumption nito is around 25 kilometers to the liter. Akin ang compartment to. Na-try na namin to dun sa isang model. Hindi lahat ng full face helmet kasya. Hopefully, yung helmet ko kasya kasi napaka-importante nun. But anyway, maglalagay naman akong dito. Top box. So yun nga, yung fuel consumption, ito yung expected is 25 km to the liter. Eh yung Bergman natin, nasa yun eh, like I think 40 plus kilometer to the liter. So doon, maninibago tayo, medyo mahapdi. Hintayin natin matapos. Nakalapag na kami sa Clark. Lipad uli lang sa Subic.
Bakas mode. Tapos baba natin. Tapos baba mo na, bossing. O kailangan tapusin muna yon. Ah, sige. No problem. Unplasticking. Sabagay, wala naman to sa box eh. Hindi pwedeng unboxing yan. Ang gusto ko lang ako magtanggal ito. Gusto ko ako magtatanggal nito. Ito sa likod. Gusto ko ako mag-aalis nito. Yan. Teka lang, baka ako pa manggasgas. Ayan. Yan, yan. Yan. Yun. Yun. Pogi. Pogi ng kulang. Gandang-ganda ako dito. Yun. Okay na. Nailabas na. First impressions tayo. Ngayon, forward. Yeah. Okay. Teka lang, side stand muna. Patayin muna natin. Patayin muna natin. And ating i-side stand. Baka maitumba ng wala sa oras. Okay. So, first impression, seat height. Medyo mataas. Tiptoe mode. Yung sa Ninja, ganito din ka pareho yung height. Ginawa ko, papatabas ko na lang itong upuan para hindi masyadong mataas, para medyo magpa-flat ng konti yung paa. Pag mag-isa kasi walang problema, kaso pag okay. Kung babaan, sir. Ha? Babaan natin. Pwede mababaan yan? Sige, yun, pwede palang babaan, sabi ni kuya. Okay, try natin. Gaan lang, sobrang gaan lang. Para ka lang Borgman na mas mataas. Ang gaan lang, sobrang gaan lang, men. Para ka lang naka-Borgman dito. Mas maangat lang, mas mataas lang ang feeling sa Borgman, pero komportable yung likod. Ang gaan lang din ng motor. Well, yun nga, parang pinalaking Borgman lang. Same na same. I don't think it's mabigat. I don't think mabigat naman siya. Wait, yan, medyo mataas. Medyo alanganin ako doon. So pwede natin patayin. Side stand. Gusto ko malaman gaano kabigat eh. Oh, sobrang gaan lang niya. Isa yun sa inaalala ko eh. Baka mabigat kasi ang weight nito I think is, sabihin mo ng 197 kunyari. And si Ninja is 195. Basta 3 kg difference lang sila eh. Pero ito sobrang gaan lang oh. Ang dali lang galaw-galawin. Unlike si Ninja, pag ginagalaw ko yun, sobrang bigat. So, okay. Punta na tayo sa daan. Tignan natin. Pero, so far, first impression, sarap. Ang komportable, ang gaan. Hindi ko in-expect na ganun kagaan. At hindi ko in-expect na sakto lang yung height. Konting tabas pa siguro sa upuan. Pero okay na. Try natin sa highway. My love, mauna ka sa akin ha. Mauna ka, traffic, hindi ka. Ayos. Ang gusto ko rin dito, laki na side mirror. Kitang-kita mo yung likod. So ako gusto ko sa side mirror, talagang kitang-kita ko. Yung Ninja, sinubukan ko dun maglagay ng winglet. Tinanggal ko din. Unsafe. Although pogi, sobrang pogi pag naka-winglet. Hindi na visible eh. Lalo pag gabi, ang palatandaan ko na lang na sasakyan sa likod ko is yung ilaw. Hindi na ko na talaga makita yung sasakyan. Pinalik ko sa stock. Di baling mabukasan ng konti yung pogi. Ang importante is safe tayo. Yan ang pinaka-importante, safe. So ito, ang laki ng side mirrors. Kitang-kita para ako nasa kotse. So gusto ko to, good. Okay. Tapos na magpa-full tank. So isang nagustuhan ko, another thing na nagustuhan ko dito is itong center stand. Una, napakadali lang yung center stand. So ganun kahirap, ang bigat lang. Pag-apak mo, bigat. Yung Borgman ko kasi, kahit mas maliit yun, parang ang bigat. Parang mas maganda yung pagka-lever ng center stand nito. Hindi ka ganun kapwersado.
Pag kailangan stand. Although ewan ko pag may top box na saka saddlebag. Pero stock. Kita rin yung eccentric stand. Pati pagbaba, hindi siya lagabag, kumbaga. Pag tulak mo, yun, unti-unti, parang may kakalsumunang maliit bago sa bumaba. So hindi nakakatakot. Nakuha ko lang! Ha? 400cc. Thank you! So, ito yung isang advantages ng nakabig bike. Minsan sa loob ko, nakikip lang na. So, sabi ko kasi, naka-bolt man ako dati. Tapos, naka-ninja yun. Pag sa mga loob-loob, mga secondary road, pinagbibiyan ka. Malaki yung motor mo. Tumitigil kasi sila para tumingin. Yun ang isang advantage ng big bike. Pero pag yung scooter rin dala ko, parang ayaw kang padaanin sa daan. Pag umovertake ka, parang nagagalit. Pero pag dumiretso ka, parang ayaw nila. Ang boot ko, halos wala ka marinig. Since nagkakahulihan naman ngayon, iwan muna natin sa stock. Saka, hayaan muna natin naka-stock para sa warranty. Hindi naman tayo naghahabol ng rat-rat performance dahil lagi tayo stock concabe lang tayo. Chill driving lang tayo lagi. And pinaka-importante doon, dahil di wala tayong papipe, mahal. May nakita akong post, yung mga pinakita niya yung mga upgrade. Slip-on, parang pinakamura na slip-on, 8,000. Yung talagang maayos, hindi pa yung mga akrapopic yun, yung mga kaki pala. Full exhaust replacement, nasa mga 25,000 na ata. So, hindi muna. Kasi tinayaran natin to ng cash, 385,000. Ipon muna tayo ulit, trabaho muna tayo malala. So yun, first impression, panalo, walang pagsisisi. Tomorrow, tatry kong kalkalin lahat ng features. Alam ko yung mga kali-kalikot. Kasi in-explain naman sa akin actually, napakabait, napaka-accommodating ng mekaniko sa salesperson sa Kimco. Pero syempre hindi ko naman matatandaan lahat yun. Babasa tayo ng manual, kakatugutin natin yung mga features, saka yung tamang pag-aalaga ng motor. Kasi magtatagal na sa akin to, at least 5 years motor ko to. Kaya dapat ingatang mabuti. Kung sa uli, pagkakalkalin natin yung features,